I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. Yes, Lord, I need you more. Yes, church, I need you more. I need you more.
subject ka. O ako ang kadwa niya po Diyos. The source of victory. Doon na tayo ang the source of victory. Itangal daw. Go back. Connect. Be connected again. Dahil tuwing ang Domingo, isublina ka. Na may connect kay Jeway. Nagsunas mo nga, Lord, I come back to you again. And you will start again to be faithful. Faithful in every area of our spiritual life. Faithful in thanking God, praying God, communing with God. Every time. Have time to fellowship with God through reading Bible. Sige kayo magmay, kakabsat titalan niya po Diyos. Kapag dalanan na, takto, maabot na ka. Kakibay na, kay empty. Takto maris na, kay nakasasal tayo. Kasapulan, kay niya po Diyos. Wala niya po. People are nothing without me. Balik na kadi, mapagdilig mo kadi, sinasalunat na dayugan ka niya po Diyos. Mapagdilig mo kadi, katong kwarta ng madayugan ka niya po Diyos. Mapagdilig mo kadi, na makunaman ka na talam, na madayugan ka niya po Diyos. I tell you, with all my heart, there is something emptiness in your life. Amin sige material di ko inabaw talaga. Hanang nakaya nga talunin. Dahil kay birbirog ng timay sa mga tao. Na dahil kay putput nung arago. Putput nung ayat. Putput nung atalna. Only God can give to you. At pakumbaba kayo sa kuwanan niya. When ako Diyos, paglunin ako. Kailangan daw tumakderang manen ang Diyos. Hindi ko next pag-ibiyag mo ka. One more time, ipagata yung biyag mo dito. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more.
Only you, Jesus, our living God, our eternal God, who is merciful and gracious. Lord God, siyang tuganmay sa kalahagi ako. Nagitibanbanag ako, Diyos. Kaya tibiyag mi ako. Lord, I speak your mercy, Lord. I speak your grace. Sino man di makasapon, di kaasi niya ako, Diyos. Come on, receive that. Come on. If you need the mercy of God, kuna, I receive your mercy, Lord. Kuna, I receive your grace. Palagpakan tayo na po Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Can we shout hallelujah? Hallelujah. Amen. Let your whole being praise the Lord. Amen. Amen. Let your mind, your heart, amen, your flesh, your bones, your internal and external organs worship the living God. Amen. Hallelujah. Praise God. Dapat man nga tumakder tayo. Praise the Lord. In Psalms 150, verse 6,
Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. In Psalm 66 verse 4, all the earth worships you and sings praises to you. They sing praises to your name. Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Isaiah 43 verse 21, the people whom I formed for myself, that they might declare my praise. Lord God, we praise you, Lord. We glorify your holy name, O God. Salamat po, Panginoon, sapagkat naunawaan namin ang layunin kung bakit mo po kami nilikha, para ikaw ay bigyan ng papuri, pagluwalhati at pasalamat. Gawin mo ang aming pong buhay ng maging isa nga, Lord God, a living praises to your name, O God. We give you all the praises, adoration, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. So ang ating pag-uusapan sa oras na ito, life that exalt God. Praise God. Paki-fix nga yung hangin dito sa likuran ko. Amen. Praise God. Life that exalt God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, life that exalt God. Buhay na nagbibigay papuri sa Diyos. Amen. Buhay na nagbibigay papuri sa ating Panginoon. Dito sa aklat ng Salmo, Amen, 150 verse 6, lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos. Sino sa inyo dito ang may hininga? Amen. Sino sa inyo dito ang may buhay? Amen. May buhay ba kayo? Amen. Dapat sambahin mo, luwalhatiin mo ang ating Panginoon. Amen. And that is the reason of our existence. Kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng lakas, buhay at hininga para magbigay tayo ng papuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. And all the earth worship you. Lahat ng tao dito sa lupa, hindi lang yung mga tao, lahat ng kanyang nilikha, the heavens and the earth, the mountains, the valley, the sea, the rivers, everything that God has created must worship God in spirit and in truth. And all the animals, all the birds, and even the birds sing praises to the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Everyone who is called by His name, hallelujah, must praise His name. Amen. Sinong naniniwala na tayo ay tinawag ng Diyos? Pinili ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay pinili ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos. Na isa ka na papasok sa Kanyang kaharian. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Nakasulat na ang ating pangalan sa aklat ng buhay. We rejoice not because of the material things that we are enjoying, hindi dahil sa mga material at pinansyal na pagpapala na ating nilalasap o kaya'y nararanasan, pero tayo po'y, amen, hallelujah, we rejoice because our name are written in the book of life. Amen. Sino kanya dito ay maragsakan ngay sulat at anak ni Apo Dios? Maragsakan kasi kakit inayaban na kati Apo, pinili na kati Apo, nagbalin nga may sa katagiti, anak na. Dan po na yun. Pagtakay kita kakapsa. Amen. Who is called by my name, whom I created for my glory. God created you. God created me in His own image, in His own glory. For what purpose? For what reason? To give, hallelujah, praises and worship to His name. Amen. Hallelujah. The people whom I formed for myself, that they might declare my praises.
Amen? Hallelujah! Amen! Sino kanya dito ito si Bibiyog? Sino kanya dito ito taas na? Sino kanya dito nagdagaraw? Masabang nga mamatang nga pinarsuwanan ka ni Apo Diyos tapno at serbi ka pinagdaydayaw ka kenkwana. Amen? Amen! Life that exalt God. Di kumabiyag tayo kaya pakaidayawan ni Apo Diyos. Amen? Di kumabiyag tayo kaya pakaitantukan ni Apo Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya may notice dito. Dapat yung buhay natin, amen, ay nagiging buhay na papuri para sa Panginoon. Sapagkat yan ang design natin, yan ang purpose, yan ang layunin kung bakit tayo binigyan ng Panginoon ng buhay para yung lakas natin, amen, yung talino, abilidad, kalakasan, lahat ang nasa atin, gamitin natin para maibigay ang papuri sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Can we say, praise the Lord? Praise the Lord! Saan nakipagyo, sigurado, hallelujah Lord, tulungan na kami Lord. Kapag malakas ang hangin, malakas ang ulan at bagyo, sigurado, sino ang tinatawagan ninyo? Siyempre walang iba, kundi ang Diyos na siyang lumalang ng langit at ang lupa. May bagyo o wala, matuto kang magpuri sa Panginoon. Amen! May problema o wala, amen, matuto kang sambahin at walhatin ang pangalan ng ating Diyos. Amen! Amen! Yes. Amen. Masaya ka o malungkot, anuman yung sitwasyon. Amen. Kagaya ng sinabi ni Psalmista David, I will bless the Lord at all times. Amen. Gamayan mo nga yung kanan at kaliwa mo habang ikaw ay buhay. Magpuri ka sa Diyos. Only the living can praise the Lord. The dead cannot worship God. Pero sabi ng Diyos sa mga Pariseo, kapag hahadlangan ninyo ang aking malagad na magpuri sa akin, I will command the stone to worship me. Amen. Hello. Hallelujah, sapagkat, amen, lahat ng nilalang at ginawa ng Diyos, dapat, amen, magpuri at magbigay lumalhati sa pangalan ng Diyos. Amen. Nandiyan po ba kayo? Amen! Amen. Bigyan mo nga siya ng masayang ngiti sa katabi mo at sabihin mo sa kanya, you are under God's custody. You are under God's custody. Amen! Kapag ikaw yung eyewitness, siyempre, witness ka eh. Sigurado, pero nagbabalak sa iyo na ikaw ay saktan. Pero kapag ikaw ay nasa under the custody of PNP or Army, you are secure. I'm telling you today, you are under the custody of God. Amen! Hallelujah! Wala kang dapat ipanampa. Wala kang dapat ikatakot sapagkat, amen, hawak ka ng Diyos! Amen! Hawak ng Diyos ang buhay mo! Huwag kang manampa! All you need to do is to trust His name and worship His holy name! Amen! Huwag kang mag-alala sa mga pangangailangan mo. Huwag kang mag-alala sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, amen, sa kinabukasan mo. Huwag kang mag-alala sa mga hinaharap mong pagsubok at problema. Ang dapat mo lang gawin while you are waiting the solution of every problem, all you need to do, hallelujah, is to worship the living God. Anong ibig sabihin ng worship? Pagano? When you worship God, you give glory to God. Everybody say, when I worship God, When I worship God, I give glory to God. I give glory to God. I give honor to God. I give honor to God. And when God is exalted, when God is pleased, blessing come down.
miracle come down. Promotion come down. Amen. Greater things come down. Hallelujah. Gusto nyo na bababa, amen, ang mga mas grabe at matitinding pabor at pagpapala? Amen. 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 Bakano, kapag malakas yung bagyo, okay, nailipat yung bubong ng bahay mo, siguro, Panginoon! Pero hihintayin mo ba ba na lilipad yung bubong ng bahay mo, saka mo pupurihin ang Panginoon? Meron ba kayong hininga? May puhong. May lakas ba kayo? Pwede ba isigaw mo, Praise the Lord! Praise the Lord! Palagpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Kung alam mo na ang Diyos ay buhay, huwag kang manahimik! Amen! Kailangan buong lakas, buong pangunawa, buong lakas ng buses mo, luwalhatiin mo ang Panginoon! Huwag kang manahimik. Declare your praises to God. Sapagkat kung tayo ay nagpupuri sa Diyos, ang Diyos ay naluluwalhati. Ang Diyos ay napapapurihan. Amen. Amen. Now, let's go to first point. Life that exalt God. When we magnify God, when we exalt God, amen, God is pleased. Amen. Kapag ating siyang sinasamba at pinupuri, amen, ang Diyos ay gumingiti, ang Diyos ay naluluwalhati, at bababa ang kanyang presensya, bababa ang pagpapala, maaangkin mo ang himala na hinahanap mo, sapagkat ang Diyos ay naluluwalhati sa bawat palakpak, sa bawat sayaw, sa bawat lundag, sa bawat kalamo na nagpupuri sa ating Panginoon. Huwag mong pagkain ang pusas mo, ang sayaw mo, ang galaw mo, ang lundag mo, na magpuri sa ating Panginoon. Yeah. Amen. Tumuti ka na. Amen. Hallelujah. Kapag sabi ng worship leader, dance, sumayaw ka para sa Panginoon. Kapag sabi ng worship leader, lumundag ka, lumundag ka. Amen. Hallelujah. First point. Faithfulness exalt God. Faithfulness exalt God. Kapag tayo ay tapat na maglingkod sa Diyos, ang Diyos ay naluluwalhati. Amen? Amen. Everybody say faithfulness. Faithfulness. Exalt God. Hallelujah. Sino yung example natin dito? Walang iba kundi si Hope. Okay? Si Hope. Amen. Sino ba si Hope? Siya po'y matuwid sa harapan ng ating Panginoon. At ang Diyos mismo, ipinagmamalaki ng Diyos si Hope sa harapan ni Satanas. Dito sa Hope chapter 1 verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Hope, sapagkat walang gaya niya sa lupa, wala siyang katulad sa lupa. Ibig sabihin siya po'y mabait, siya po'y matuwid. Okay? Nasakdal, matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So si Hope ay matuwid, may takot sa Diyos, sapagkat hinihimalayan niya ang kasamaan, kinasuklaman niya ang kasamaan, at inibig niya ang kabutihan, inibig niya ang Diyos, inibig niya ang kanyang kapwa-tao. Pero, sabi ni Satanas, tignan ko nga, yung pinagmamalaki mong Hope, kung siya'y susubugin ko, at titignan natin kung ikaw ay susumpain niyang Diyos. Dahil God gave permission to Satan para galawin niya si Hope. Pero sabi ng Diyos kay Satanas, pwede mo siyang galawin, pero wag mong galawin ang iyong buhay.
Huwag mong angkinin ang kanyang buhay. So, si Job ay talagang dumanas ng mabibigat at matitinding pagsubok. Okay? He lost his resources. He lost his friends. He lost his children. And he lost his health. He almost lost his health. Lahat ay nawala sa kanya. Pero si Job, ano ang reaksyon ni Job? Siya ay nanatiling totoo, matibay at tapat na lingkod ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap. Amen? Amen? Imagine, lahat ng kanyang mga alagang hayop namatay. Lahat ng kanyang mga anak namatay. Mga kaibigan niya, kinasuklaman siya. Nandiri sila sa kanya. Sapagkat siya'y nagkasakit ng piksa. Kaya, huwag kang pupunta sa Maynila, bigyan mo sila, Panginoon, ng piksa. Huwag mong sasabihin mo, dapat sabihin mo, lakas. Kasi yung piksa, sakit yun. Masakit yun. Sabihin mo sa katabi mo, masakit yun. In Job chapter 2 verse 9, sinabi sa kanya ng asawa niya, tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpahin mo siya at mamatay ka na. Okay? Ikaw ay naglilingkod sa Diyos mo, tapat ka pa rin ba sa Kanya? Nawala lahat, nagkakasakit ka na, pero nawala lahat. Ito na yung panahon na sumpahin mo ang Diyos mo at mamatay ka na. Pero sabi ni Job, Job chapter 19 verse 25 to 26. Are you with me? Amen. Are you listening? Amen. Job 19, 25 and 26. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas. Kung ikaw ay dumaranas ng mabibigat, ng mga mabibigat na pagsubok at problema, kabiguan, kalungkutan, ano ang dapat mong banggitin na salita, sabihin na salita? Amen? Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas. Okay? Kapag sabi ng tao sa'yo, hindi ka nag-aalain, hindi nagiginhawang buhay mo, dapat sabihin mo, hindi natutulog ang aking tagapagligtas. Amen. Amen? This is the response of Job. I know my Redeemer lives. Amen. Hello? Anong sabi ng kanyang asawa? Curse your God and die. Sapagkat wala ka ng silbi. Lahat ng lahat na malana sa atin. At nagkakasakit ka na, mamamatay ka na, sumpain mo ng Diyos mo. Pero si Job nanatiling totoo at tapat sa harapan ng Panginoon. Amen. Palakpakan din ako. Amen. Napakatibay. Amen. Ang pananampalataya ni Job. Amen. Amen. Hallelujah! Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin sa pagdating ng wakas pagkatapos na maubos itong aking buong balat. Dito natin maunawaan, amen, sa buhay ni Job, mamatay man siya o mabuhay, ang Diyos ang naluluwalhati. Amen? Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, sapagkat nagkasakit siya ng piksa, buong katawan niya ay tumubo ng piksa. Sabi niya dito, na kahit maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay maaagnas. Amen? Amen? Hallelujah! Ibig sabihin, mga kapatid, buhay man siya o patay. Amen? Sinigurado niya na ang Diyos ay maluwalhati. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Ano man yung kalagayan niya, pag-aralan mo yung buhay niya,
Amen. Ang Diyos ang naitaas, ang Diyos ang nadakila, ang Diyos ang napapurihan. Amen. Lahat nawala, pero, hallelujah, hindi nawala ang kanyang tiwala sa Diyos. Amen. Pero kung babasahin mo yung last chapter of the book of Jude, dahil siya ay nanatiling tapat sa Panginoon, lahat ng nawala sa kanya, i-complain ng Diyos. Sapagkat nakita ng Panginoon ang kanyang katapatan. Faithfulness to God is the key to double favor. Amen? I say it again, faithfulness to God is the key to double favor. Double reward, double blessing, double miracle, double success. Amen. Kapag ikaw ay tapat sa Diyos, ang Diyos ay hindi matatalo. Siya ay Diyos na hindi makakalimot sa iyong Amen. 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 Napapuri sa kanyang pangalan. Pangalawa, at magtatapos na tayo kapag matapos na. Amen. Righteous life, exalt God. Amen. Ano yung una? Faithfulness. Faithfulness, exalt God. Number 2, righteous life, exalt God. Ang Diyos, tayo ay nakapagbibigay ng pagluwalhati at papuri sa Panginoon kapag nabubuhay tayo na matuloy. Amen. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mabuhay ka na matuloy. Mabuhay ka naman. Hindi liko. Okay? Ang mga tao, amen, sila ay nabubuhay sa likong buhay, makasalanang buhay, makabuntong buhay. Pero tayo na binago, pinalaya at iniligtas ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos! Binago niya ang ating buhay. Tayo noon ay nasa kadiliman, tayo noon ay nasa karumihan. Hindi ka na pagdamat ang ating buhay marumi na parang basahan, mas marumi pa sa basahan. Pero salamat sa ating Panginoon, Jesus Christ shed His own blood, amen, to sanctify us. Amen. Tayo ay kanyang nilinis, pinatawad at iniligtas. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Genesis chapter 6, verse 5 to 8. Amen. Sa mga adults, just prepare yourself, your heart, pagkat ngayong hapon ay magaganap ang CAC District 4 Fellowship. Genesis chapter 6, verse 5 to 8. Nakita ni Yahweh, nalaganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Noong panahon, during the time of Noah, everyone say Noah. Okay? Ang Diyos ay nagsisi sa kanyang paglikha ng tao sapagkat laganap na ang kasamaan ng tao sa buong daigdig. Sa verse 6, kaya't labis na kinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. So ang Diyos ay nalungkot. Ang Diyos ay nagsisi kung bakit nilikha niya ang tao sapagkat sa panahon ni Noah ay sobrang masamang tao. Nilayuan na nila ang Diyos, kinalimutan na nila ang Diyos, kinasuklaman nila ang Diyos. Verse 7, sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng tao aking nilalang. Dito natin makikita talaga galit ng Panginoon sa mga tao sa panahon ni Noah. Lilipulin ko ang lahat ng tao aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Iramraman pa naging animal. Ikinalulungkot ko ang nilalang ko pa ang mga ito. So siya'y nagsisi sa kanyang mga nilikha. Siya'y nalungkot ang Diyos. Pero merong alas. Sabihin mo sa katabi yung may alas. Sino yung alas na yan na kinalugtan ng Panginoon? Si Noah. Verse 8, ngunit si Noah ay naging kalubot-lubot kay Yahweh. But Noah
found favor with the Lord. Amen. Hallelujah. This is the account of Noah and his family. Noah is righteous man, the only blameless person during that time. Amen. The only blameless person living on earth. Okay? Lahat ng tao sa panahon na yan ay masama na. Pero merong nag-iisang tao, amen, na nabuhay, na matuwid sa harapan ng Diyos. Ang pangalan niya ay si Noah. Amen? Amen? At ang Diyos ay natuwa. Ang Diyos ay nalugod. So, ibig sabihin, kapag ikaw at ako ay mabuhay na matuwid, amen, huwag kang mabuhay na ligo. Huwag kang mabuhay sa kasalanan. Huwag kang mabuhay sa kadiliman. Huwag kang mabuhay sa prinsipyo ng mundo, pero mabuhay ka sa prinsipyo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Third, complete obedience. Exalted God. Complete obedience. Exalted God. Amen? Hallelujah! Kapag meron tayong kompletong pagsunod, sabihin mo sa katabi mo, kompletong pagsunod. Kompletong pagsunod. Partial obedience is disobedience. Half obedience is disobedience. Marahil sumusunod ka sa area ito, tapat ka sa area ka. You are faithful in giving your spiritual life. But in other area, you are not faithful. Hindi maganda. Hindi ka. Kailangan lahat ng aspeto sa buhay mo, spiritual, material, physical, emotional, social, lahat yan, kailangan, amen, tapat ka sa Panginoon. Amen? Ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Personal life, amen? Sa personal na buhay mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa pagkipag-ugnay mo sa tao, ano man yung aspeto sa buhay mo, you need to demonstrate, amen, complete obedience to God. Amen. Na kahit anong mangyari, amen, ang desisyon mo, you have a fixed decision to obey God whatever happens. Amen. 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 Everybody say fixed decision. Fixed decision. Kahit anong mangyari, susunod ka sa Panginoon. Amen. Amen. Kahit malugi yung negosyo mo, susunod ka pa ba sa Panginoon? Amen. Sigurado ka. Amen. Kahit mawala yung dapat na mawala, susunod ka pa ba sa Panginoon? Amen. Amen. Kailangan matapang ka na mag-amen ngayon. Sapagkat nakikita ang Panginoon ang sincerity ng iyong puso ngayon. Amen. Ako, hallelujah, walang halong kaplastikan. I'm ready and I'm willing, hallelujah, to obey God whatever happens. Amen. At yan ang tinatawag na matapang na sundalo ng Diyos. Kahit anong mangyayari, hindi mo susukuan ang Hallelujah! Hallelujah! Amen. Kahit anong mangyari, hindi mo susukuan ang Diyos. Amen. Amen. Mawala man ang lahat ay importante. Hindi mawawala ang Diyos sa buhay mo. Amen. Yes. Amen. Amen. If you lose everything just for the sake of your own pleasure, wala nang hindi na may babalik. But if you lose everything for the sake of yours, worship and service to God, God has the power and the ability to put back and restore everything that you lost. Amen? Amen! Kung lahat ng bagay ay nawala dahil lang sa iyong sariling, amen, kagustuhan at kaligayahan, pinababalik. Pero kung lahat ng bagay ay nawala dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, kayang ibalik ng ating. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Takay mo natin nakakapsabi. Amen. Hallelujah. Sino example tayo? Very familiar, very popular dito ni Enoch Manen. Pagkatakay mo ni Enoch Manen. Amen. Genesis chapter 5 verse 22 to 24.
after the birth of Methuselah, Enoch lived in a close, everybody say close, fellowship with God for another 300 years. Amen. Enoch lived in close relationship with God for another 300 years. And he had another sons and daughters. Enoch lived 365 years, walking in close fellowship with God. Amen. Everybody say close fellowship with God. Amen. So, ibig sabihin yung 365 years na kanyang buhay dito sa lupa, wala siyang sinayang na segundo, minuto, oras, araw, buwan at taon o pagkakataon. Wala siyang sinayang na hindi niya maluwalhati at paglingkuran ang ating Panginoon. Amen. Amen. Nagmayagan mo na tayo, man. Nagmayagan. Lahat ng panahon sa kanyang buhay, ang Diyos ay taas. Amen? He walked with God. Everyone say, walk with God. Amen. Walk in close fellowship with God. Kamayan mo kayong katabi mo. Walk in close fellowship with God. Maudi. Panghuli. Choosing God exalted His name. Amen. If you choose Him in the midst of struggle, in the midst of problem and confusion or hopeless moment, if you choose Him, if you decide or if you choose to trust His name, even in the midst of failure, amen, God is exalted. Amen? Choosing God, exalted His name. Kailangan piliin mo ang Panginoon na kahit anong mangyari, pipiliin mo ang manampalataya, magtiwala sa Panginoon. Kahit anong mangyari, pipiliin mo ang maglingkod sa Panginoon. Kahit anong mangyari, pipiliin mo ang sumunod sa Panginoon. Kahit anong mangyari, pipiliin mo ang sambahin ng Panginoon. Amen. Huwag mong unahin ang trabaho mo. Huwag mong unahin ang material. Huwag mong unahin ang pamilya mo. Unahin mo ang Diyos. Amen. Yes, of course, life must be balanced. But with regards to our commitment to God, love God more than anything else. Amen. Amen? Kapag iibigin mo ang Panginoon, if you choose God, if you choose, amen, if you choose God in your life, amen, hallelujah, siya po'y napapulihan. Joshua chapter 24, verse 14 and 15. Now fear the Lord, and serve Him with all faithfulness. Sino ang nagsasalita dito? Si Joshua. Who is Joshua? The successor of Moses. Okay? Joshua 24, verse 14 to 15. Now fear the Lord, and serve Him with all faithfulness. Matakot ka sa Diyos at maglingkod kayo ng buong katapatan. Throw away the gods, small letter G. Throw away the gods of your ancestors. Worship beyond the Euphrates River in Egypt and serve the Lord. Okay? So dito kinausap ni Joshua ang 2 tribo ng Israel. Okay? Yung 2 kingdom ng Israel. Okay? The southern kingdom and the northern kingdom. Meaning, ang buong bansang Israel, kinausap ni Joshua na kanilang itapon na ang kanilang mga idols, na kanilang sinasamba na Diyos-Diyosan na kanilang namana sa mga ancestors nila, mga mahin nila. At ito na yung panahon na kanilang ibigay ang totoong paglilingkod sa Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Amen. Hello. But if sabi niya dito, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Ito yung sabi niya, ito yung hamon niya. Everybody say hamon.
carry, challenge. Amen. Then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods, small letter G, okay? Whether the gods of your ancestors, Serbian Euphrates, or the God of the Amorites, in whose land you are living. But as for me, amen, this is, hallelujah, the decision, the declaration, the proclamation, the decision of Joshua. But as for me and my household, we will. Amen. We will serve the Lord. Amen. Me and my house, we will. Serve the Lord. Me and my house, we will. Serve the Lord. Hallelujah. What a good decision. What a brilliant decision. Hallelujah. Sapagkat yung mga Israelitas, mga ibang Israelitas, sila po'y natukso na sumasamba na sa mga Diyos-Diyusan. Pero sabi ni Josue, pipili na kayo kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos-Diyusan na Diyos ng inyong mga amahin o ang Diyos ng lumikha ng langit. Pero sa akin, ako at aking buong pamilya maglilingkod sa Diyos. Amen? Kailangan ang paglilingkod sa Panginoon hindi ko sa pilitan. Ang paglilingkod sa Diyos kusa. Amen? Amen. Amen? Kailangan merong tinatawag na kusang desisyon. Amen? Na hindi ka tinutulak, pinipilit na pumunta dito. Amen? Hindi ka pinipilit, hindi ka kinukontrol ng tao para pumunta dito. Pero you have your own personal choice. You have your own personal decision. I will go and worship the Lord my God. Amen. Palagpakan tayo ako. Amen. Amen. Maraming mga tukso sa ating kapaligiran sa mundo ito. Pero kahit anong mangyari, maging loyal ka sa Panginoon. Huwag mong talikuran ng Diyos. Pipiliin mo pa rin ang magtiwala at manalig sa Panginoon kahit anong mangyari. Nais kong sabihin sa iyo, kaya kang pagpalain ng Diyos. More than you think, more than you imagine, and more than you ask. God can bless you. Amen? Amen! Amen, tayo na po tumayo at manalangin. Amen, praise God. Hallelujah, kapag tayo ay totoo, tapat, na maglingkod at sumunod sa Panginoon, praise God, ang Diyos ay siya ang Diyos na kung saan. Amen, He is the God. He is the God of reward. He will reward you. He will bless you. Hallelujah. Piliin mo ang Panginoon. Piliin mo ang Panginoon pa rin. Hallelujah. Praise God. Kahit maraming mga controversial sa buhay mo, maraming mga ups and downs, maraming mga problema, maraming mga pagsubok, may mga krisis sa buhay. Pero sa oras na ito, kung gusto mo na makapagbigay ka ng papuri sa Panginoon, patuloy ka na maglingkod sa Diyos. Pipiliin mo pa rin ang sumunod sa Panginoon. Pipiliin mo pa rin si Jesus na bilang ni Diyos at Panginoon mo. Na huwag mong susukuan ng Diyos. Huwag mong sukuan ng Panginoon. Huwag mong bitawan ng Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka na magtiwala, paglingkod sa Diyos. At tignan mo ang mangyari. Hallelujah. You will still experience and receive blessing, favor, protection, miracle, fulfillment of your dreams, fulfillment, hallelujah, of your plan and goals. God is able. God is able
able to bless you more than you think. God is able to bless you more than you imagine, more than you ask. Mas higit pa sa iyong hinihingi. Kaya kang pagpalain, kaya kang payamanin ng ating Panginoon. Higit pa sa iyong iniisip, higit pa sa iyong imahinasyon, higit pa sa iyong iniisip. He can make you rich. He can bless you. He can promote you. He can heal you. He can change your life. Thank you, Jesus. Praise God. Basta ang importante, ito sa Panginoon. Na ikaw ay tapat sa Kanya. Hallelujah. Whatever happens, huwag mong hayaan na nahuhuli ang Diyos sa buhay mo. Ulitin ko, kahit anong mangyari, huwag mong hayaan na ang Diyos ay nahuhuli sa buhay mo. Dapat ang Diyos ang inuuna mo. Dapat ang Diyos ang naitataas. God must be the first in your life. Thank you, Jesus. Hallelujah. Put Him first. Put Him first. Seek God first. Make God your top priority. Make Jesus as your top priority. If you love God more than anything else, ang Diyos ang bahala sa kalusugan mo. Ang Diyos ang bahala sa asawa mo. Ang Diyos ang bahala sa mga anak mo. Ang Diyos ang bahala sa kinabukasan mo. Ang Diyos ang bahala sa buhay mo. Don't worry about your personal needs. If you make God as your top priority. Thank you, Lord. Praise God. Saan mo may palubos? Sa mga odi ni Apo Diyos tinabiyag mo. Huwag mong hayaan na nahuhuli ang Diyos sa buhay mo. Dapat siya ang nangunguna sa buhay mo. Dapat siya ang naitataas sa buhay mo. Maging totoo ka sa harapan ng Diyos. Maging tapat ka sa harapan ng Diyos. Huwag mong ibigay ang mas mataas na respeto mo sa tao. Huwag mong ibigay ang mas mataas na respeto at pagsunod mo sa tao. Sa Diyos mo ibigay ang pinakamataas na respeto at pagsunod. Sa Diyos mo ibigay ang takot. Hallelujah. Huwag kang matakot sa tao. Matakot ka sa Diyos.
ibigay mo ang pinakamataas na karangalan sa Panginoon. Give God the highest respect, the highest honor, the highest adoration. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kapag yan ang mangyari, hallelujah, God will do His will. He will give you this, and He will bless you. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon. Father, we pray, empower us to do your will. Lord, empower us to do your will. Empower us to be faithful to you, Lord. Kami po'y tao na mahina, may kakulangan. Pero, Panginoon, alam mo ang laman ng aming puso. Mahal ka namin, Panginoon. At naisip namin, Panginoon, na Ikaw ang namumuna sa aming buhay. Na Ikaw po, Panginoon, ang aming pong top priority. Na Ikaw, Panginoon, hallelujah, ang aming pipiliin. Ikaw pa rin ang aming pipiliin. At kikilalanin na Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. We give you all the praises, adoration, and thanksgiving in Jesus' name we pray. Amen. Are you blessed, church? Amen. Ibang nakaabay po ang sagrada ta. At tuno agawin ta.